Daghang salamat mga kapatid, mga kababayan, at sa ating butihing moderator sa pagmamoderate ng debate na ito. At kala Pastor Fuentes na ngayon ay kanina pa pasong-paso sa mga ribultong nasa likod ko, at kay Dino Diaz na pasong-paso, at sa lahat ng mga talunang Baptist dyan sa comment section, dahil lahat ng nasa comment section Baptist, talunan kayo. Kita nyo, Pastor ninyo, sana yung ilaban nyo naman sa akin yung malakas-lakas, hindi yung ganito kahina. Dahil sa katotohanan ng ipinapangaral ng Santa Iglesia Katolika na hindi maitanggi ng mga protestante sa lungatang aral at bahayag ng mga pastor. Car bag sauce in hand. So mga kapatid, simulan na natin ang ating debate at bibigyan ko ng 10 minuto sa unang pagpapahayag ang ating affirmative sa kanyang patutunayan na ang ribulto ng Catholic ay biblical. Brother Jared, your time starts now. Yan, maayong buntag kanatong tanaw, maayong udto, lalo na sa ating pinalagang igsuon na si Pastor Ruben, at sa lahat ng mga nanonood ngayon sa Russia TV. Ngayon, nagbabalik tayo dito sa Russia TV dahil matagal tayong na-stuck, sa kadahilanan na rin na tayo ay nag-i-engage ng mga face-to-face na debate, at sa kadahilanan na rin na tayo busy sa ating ministryan. Ngayon, ang ating tema ay napakaganda at sinang-ayunan ko agad ito na aking patutunayan ng mga rebulto ng simbahang Katoliko ay biblical ayon sa Biblia. Iba ito sa mga ating temang natindigan ng mga nakakaraang buwan, at hindi lang mga nakakaraang buwan kundi mga nakakaraang taon. Bakit? Dahil yung ating mga stand doon ay patutunayan ko na hindi Diyos-Diyosan, patutunayan ko na hindi sinasamba. Hindi natin yun ang tema. Hindi natin tema kung niluluhuran ba, hindi natin tema kung ipinoprosesyon ba, adoration, veneration. That is not our topic. Our topic is the whole image or the sacred image of the Catholic Church is biblical. Mas mabuti sa liksikin natin ito upang makapagsuri tayo. Yayamang yan rin naman ang nakalagay sa 4.1 ng unang 1. Ganito po ang ating mababasa. Mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawat espiritu, kundi inyong subukin ang espiritu kung ito'y sa Diyos. Kaya simula ngayon, wala naman tayong hatred sa isa't isa, suriin natin kung ano ba'y sinasabi ng Biblia. Dahil mas matimbang pa rin yung sinasabi ng Biblia na siyang idineclare ng simbahan. Yayamang hindi yan ang ating tema, pero simulan na natin. Ngayon, ano-ano ang mga patunay sa Biblia na biblical po ang larawan ng simbahang Katoliko? Unahin muna natin yung argumentation ng mga protestante. Una, binabasa nila ang 24:5 ng Exodo. Ang sabi, huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan, huwag kang yuyukod sa kanila o paglilikuran man, sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos sa mapanaguguin. Huwag kang gagawa ng anumang larawang nasa itaas sa langit, nasa ibaba sa lupa, nasa tubig sa ilalim ng lupa. Ngayon, ang utak ng mga protestante, mga kapatid, mga kababayan, na i-generalize nila yan sa lahat ng larawang inanyuan. Kaya makikita nyo, magkakaroon talaga ng contradiction sa Biblia. Meron pa, yung nasa awit, nasa salmo, ang kanilang mga Diyos-Diyosan na yaring pilak, binubuo ng kamay ng mga tao, may matang hindi nakakakita, may ilong na hindi nakakaamoy, may bibig na hindi na nakapagsasalita. I-generalize rin nila sa lahat ng mga larawan niyan. O kita nyo, yung mga larawan nyo, ayan, dami-dami yung mga Diyos-Diyosan dyan, may matang hindi nakakakita, hindi yan yung sinasabi sa Biblia. Diyan tayo nagkakaroon ng pagkakamali sa kadahilanan na mayroon talagang mga bumubulag ayon sa 4.4 ng ikalawang Korinto na siyang pinagkakaroon o pinagmumulan ng konfusyon sa ating utak. Dahil ang Diyos is not the author of confusion but the author of truth. And the truth will set you free that is put in His church by our Lord Jesus Christ, because the founder of the Catholic Church is our Lord Jesus Christ. Ngayon, anong patunay? Kala ko ba bawal? Akala ko ba ang definisyon ng Diyos-Diyosan may matang hindi nakakakita? Meron pang iba.
binubuhat nila ang mga larawan o walang kwentang taong gumagawa ng mga rebulto. Tama naman yung mga talata na yun sa 24:5 ng Exodo. Tama rin yung nasa Salmo. Tama rin yung sinasabi dun sa mga ilang talata o daghang mga talatang binabasa nila na walang kwentang tao talaga ang gumagawa ng rebulto. Pero kailangan nating ma-define, we need to define what kind of image yung sinasabing bawal gawin dyan sa mga talata na yan. Una, kanina, kung utak nila, i-generalize na nila sa lahat. There a one contradiction. Magkakaroon ng contradiction sa Biblia. Bakit? Mamaya natin patutunayan yan. Ngayon, sagutin muna natin ang kanilang mga argumento. Ngayon, kung tama pala ang mga talata na ito, mali ba ang simbahang Katoliko? No. Dahil yung mga rebultong sinasabi dito na pinagbabawal ng Diyos na luhuran, yayamang hindi natin tema ang pagluhod, yung pinagbabawal ng Diyos na gawin na anumang isa sa itaas sa langit, nasa ibaba sa lupa, nasa tubig, sa ilalim ng lupa, yan po ay sumasaklaw sa original na translation sa Hebreo, because the Old Testament originated translated in Hebrew sa word na pesel. Kaya pag binasa natin ang Old Testament sa Hebrew interlineal, Lota Asenek Apesel Elohim Akharem. Ano pong kahulugan nun? Yung Lota Asenek Apesel, yun ay tinatawag na mga idolon sa Grego. Na-referred rin sa 1.25 ng Roma na binabasa nila, idolon, idols, o tinatawag na mga Diyos-Diyosan. Kaya wala tayong tutol dyan dahil yung larawang bawal gawin dyan, yun ay larawan ng mga Diyos-Diyosan, hindi larawan ng mga santos na siyang larawan ng simbahang Katoliko. Ganon rin yung sinasabi na may matang hindi nakakakita, may ilong na hindi nakakaamoy, may bibig na hindi nakakapagsalita. Saklaw rin yan sa 24:5 ng Exodo na in Hebrew ay pesel na parallel in New Testament sa 1:25 of Book of Romans sa tinatawag na idolon. Kailangan natin maintindihan yan. We need to define the Holy Scriptures. Bakit? Because if we cannot define the Holy Scriptures, they have a error. Not only a theological error, but biblical error and doctrinal error. Wala namang error ang aral ng simbahan. Ang may error lang naman ang utak ng mga protestante na ito na nininira sa simbahang Katoliko. Ngayon, kung ito'y saklaw sa idolon, anong larawan yung sinasabi sa mga talata na kanilang ipinupukol sa simbahang Katoliko? Ano ang subject of the sentence? Larawan ba ng mga santo? Hindi. Kundi larawan ng mga Diyos-Diyosan. At ang pakahulugan po ng Diyos-Diyosan sa 8:4 ng unang Korinto ating basahin. At tungkol sa mga pagkain hinandog sa Diyos-Diyosan, alam naman natin na mga Diyos-Diyosan ay larawan ng mga bagay na hindi totoo. Ibig sabihin, ang mga idols, idolon o yung pesel na subject of the sentence doon sa mga talatang binabasa nila ay hindi naman pala talaga applicable sa larawan ng simbahang Katoliko. Dahil ang definisyon ng Diyos-Diyosan, we need to define what is the definition o what is the proper explanation of this verse. Maliwanag to maliwanag ho na ang mga Diyos-Diyosan ay larawan ng mga bagay na hindi totoo. Lahat naman yan totoo. Nag-exist sila sa Biblia. Nag-exist sila sa kasaysayan na siyang inaring ganap ng Diyos ayon sa 3:12 ng Apokalipsis na yung aaring ganap o mga nagtagumpay, hindi lang sa kasalanan, kundi sa kanilang buhay, sa kabanalan, ay magiging haligi sa templo ng Diyos. Hindi sila Diyos-Diyosan. Hindi naman dito sasaklo yung pagsamba. Dahil hindi naman natin tema yung pagsampa, yung pagluhod, pagpuprosesyon, hindi natin tema yan. Ang adoration, veneration, hindi natin tema yan. Yung mga references na ilalatag mo, hindi natin tema yan. Ang tema natin, ayon sa Biblia. Ngayon, paano naman natin mapapatunayan na biblikal ang ating mga santos o biblikal ang larawan ng simbahang Katoliko? Maliwanag lang. Kaya nga nang sinabi ko, kung explanation nila ating pakikinggan doon sa 24:5 ng Exodo, magkakaroon ng kontradiksyon. Balikan natin bakit. Una, ang Diyos ay nagpagawa rin ng larawan. Nandito yan sa isang Bible commentary, pero basahin na lang natin yung sitas dito sa parang, ayan na, basahin natin dito sa 3 ng 2 Kronika. Nakalagay, ornamented with various design, and sudden with precious stone, and all that was visible inside the temple was gold of simple, the deity picturing the glory of God. Ibig sabihin, picturing the glory of God. Nandito pala ang kaluwalhatian ng Diyos sa mga ganitong klaseng larawan. Ngayon, kung nandito ang kaluwalhatian ng Diyos sa mga larawan na ito na referred sa 2 Kronika, na dapat ilagay sa kanyang templo, ano ito? Banal ba? Yes.
Ano yung sinasabi sa 24 na Exodo? Larawan niya ng mga balbal, ng mga Diyos-Diyosan, na ang definisyon ng Diyos-Diyosan, larawan ng mga bagay na hindi totoo. Isang talata lang ilalatag ko sa iyo, Pastor Robin, yung 3 ng ikalawang kronika. Dahil yan na mismo ang patunay na sinunod naming mga Katoliko na parallel in New Testament na utos itaas sa 3:14 ng 1, na larawan ng mga banal na picturing the glory of God according mismo sa komentary ng mga Protestante yan, pero hindi yan ang tema natin. Ang tema natin ay ayon sa Biblia. O ano bang nakalagay sa talata? Sa kabanal-banalang bahay, umukit ka ng larawan ng 2 kerubin. In original translation, ang nakalagay dyan is meklaet. Human graven images referred in New Testament, gaya ng aking binasa sa 3:12 ng Apokalipsis, na referred sa larawan ng mga banal na nakalagay sa 1919 verse 21 of Book of Isaiah sa altar ng Panginoon. Ngayon, ano bang relihiyon ang meron niya na pinakamalaki at Kristyanismo, hindi ba't simbahang Katoliko? Tanong, meron ba sa bagong tipan? Tanungin mo ko dyan, sasagutin kita. Ano? Hindi naman tayo hindi sasagot ko ng tanong na hindi irrelevant, hindi compound question, hindi asked and answered question, not speculative question, and not calls for hearsay question. Kaya ngayon ay ating natindigan na biblikal. Isang talata lang yan. Just imagine, at 3 ng ikalawang kronika, ang larawan ng mga santos o larawan o rebulto ng simbahang Katoliko, sapagkat yung talata na yan ang sinunod namin, na siyang ipinatuloy ni Kristo in New Testament, na siyang utos itaas sa 3:14 ng 1, kaya merong rebulto ang simbahang Katoliko at hindi yung rebultong sinasabi sa Isaias, sa Roma, at sa 24:5 ng Exodo, sapagkat ating in-explain ngayon yan, na ang mga rebultong yan ay tinatawag na pesel o mga Diyos-Diyosan, at definisyon ng Diyos-Diyosan ay hindi naman naangkop sa mga buhay ng santo ng simbahang Katoliko, sapagkat ang Diyos-Diyosan ay larawan ng mga bagay na hindi totoo. Totoo sila lahat eh. Nag-exist sila lahat eh. Basahan mo ko ng talata na si Santa Maria hindi totoo. Maniniwala na akong Diyos-Diyosan yan. Kaya yun lang, kapatid na Rasya, nawa ay mag-iba ng ating kapatid ito for the sake of the truth. God bless. Okay. So dyan nagtatapos ang unang pahayag ng ating affirmative. Dako tayo sa unang pagtatanong ng ating negative. Pastor Ruben, 7 minutes, your time starts now. Bro Rasya, okay ba yung signal ko dyan? Yes bro, malinaw naman. Okay, sige, Bro Jared, clarification muna kasi yung topic natin, ayun naman ang lalaban mo ngayon na kapatunayan mo na ang rebulto ng Katoliko ay biblical. Kaya ngayon, itong tanong ko na Brother Jared, pag inutos ba ng Diyos, biblical or hindi biblical? Yes, biblical pag inutos ng Diyos. At yun na nga mismo ang aking napatunayan sa 3 ng ikalawang kronika, na ang Diyos mismo ang nag-utos na maglagay ng larawan sa kanyang templo. Sa klawian, sa apostolikong tradisyon, sa makatwid bagay yung mga kinanonize ng simbahan ng mga santo na ayon sa hula magiging haligi sa kanyang templo, na in Hebrew, parallel in Old Testament, tinutukoy po yan na kaya ipitin mo Okay, naman next ako. question. Next question. Okay, next question. So, sabi mo, biblical pag inutos ng Diyos. At ginamit mo pa ang second... Objection, Mr. Moderator. Ask and answered question, Mr. Moderator. Paulit-ulit yung tanong. Huwag na sabihin sinabi ko, sabi ng Biblia yun eh. Pagalitan nyo, Mr. Moderator. Okay. Sa, I think sa premise ito. Pastor Ruben, counter objection, proceed. Counter po. Kinukonstruct ko lang yun yung sagot niya po. Kinukonstruct ko ulit yung kanyang sagot bago ang Okay. tanong. Okay, so ganito mga kapatid ha. So, kung ano yung obserbasyon ni Pastor Ruben dito, hindi pinapakailaman ng moderator, either sagot yun ni Jared or para kay Jared, that is sa Bible daw. So, tuloy-tuloy pa din ito. Pwede namang isagutin ng 10 seconds mamaya kung talagang iba yung tanong ha. Pastor Ruben, continue ka pa. Proceed bro sa tanong. Okay. So, sabi mo kasi tinanong kita kung biblical pag inutos ng Diyos. Kaya sabi mo yes. At ginamit mo nga ang 2 Chronicles 3 yes, no? Kaya ngayon itong tanong ko, saan bababasa sa Biblia? Kasi papatunayan mo sa Biblia. Saan bababasa sa Biblia na ang Katolik ay isinugo na gumawa ng mga rebulto ng mga Kristiyano or mga apostoles? Meron ka bang mababasa or wala kang mababasa? Meron, contextually speaking, dahil ang pagbasa ng Biblia contextually, not verbatimly. 3:6 ng ikalawang Korinto. Bakit? Dahil yan ang mismo sa utos na yan, sa 3:6 ng ikalawang kronika, parallel yan sa mga Kristiyano in New Testament, sa 5:17 ng Mateo. Kaya nga merong hula sa 3:12 ng Apokalipsis eh. Eh di pa bulaanan mo yung hula, ano kasi Rudy Baldwin?
Next question. Nabasa na. Ibahin mo yung tema ko. Ang hinanang- Okay, next question. Okay, next question. Sabi mo, meron. Kaya ngayon, itong tanong ko, gamit mo naman ang 2 Chronicles 3:10, nakalagay, ano ba dyan ang nakalagay na pinagawa ng Diyos? Yung cherubim or yung ang tinatawag na mga apostoles? Anong nakalagay? Categorical. Okay, anong nakalagay? Kung verbatimly, cherubim. Pero contextually, according to the original translation of that verse, Objection, moderator. Objection po. Categorical po. Ito po kasi, categorical ang tanong ko, moderator, klaro po kung anong nakalagay na pinagawa ng Diyos doon sa 2 Chronicles 3:10. Kung yung mga apostles na pinapagawa sa doon na tinatawag na or tawag na revolt yung cherubim. Yun ang pagpipilian niya. Apostol or cherubim yung pagpipilian. Bro Jared? Moderator, Proceed, bro. counter objection, sumagot akong categorical. Sabi ko, mga apostoles Okay. in contextually, pero cherubim yan verbatimly. Okay. Kaya ang tema natin ayon sa Biblia, hindi letra por letra na talata sa Biblia, kaya Okay. hindi siya nakakaintindi. Okay, so judgment natin mga kapatid. Again, ang answer ni Brother Jared dito, apostle or cherubim. Apostoles ngayon 20 seconds. Pagpapaliwanag, Brother Jared, proceed, bro. Okay, bakit ko sinabi ito? Una, ang sagot ko, maliwanag na maliwanag, apostoles contextually but verbatimly mga cherubim. Bakit? Verbatimly, mababasa natin dyan cherubim, pero contextually, according to original translation, masyado kang mababaw eh. Ang tawag dyan ay meklaet o human graven images. Huwag mo namang sabihin ng mga apostoles, aso. When the subject of the sentence is human, parallel in New Testament, therefore, Next question. saklaw sa kautusan ng mga apostoles. Next question, ang babaw mo. Okay, next question. Okay, next question. Sabi mo, mga apostoles yan, 2 Chronicles 3:10, no? So, ngayon ang tanong ko, meron na bang mga apostles sa 2 Chronicles 3:10? Meron or wala? Meron, contextually speaking. Oh, define word contextually. Why? Because if we read the Bible, we need to define when that contextually or verbatimly. Contextually, meron sa original translation na word na meklaet, human graven images o sa Greek is anthropos, refer din sa mga apostoles at sa lahat ng mga biting. Kaya, nasagot ang tanong, Mr. Moderator. Sige. Next question, please. Sige, question. Kasi ganito talaga na sa 2 Chronicles 3:10 meron ng apostles. Itong tanong ko, okay, hello. Yan. Nawawala Sige, ba? Hello. sige, bro. Continue, bro. Okay, Okay, proceed, bro. okay, hello. Yan, bro. Proceed sa tanong, Excuse bro. lang po. Moderator, excuse lang po. No? Ano naman dito ni Jared. Hindi pa time eh. Time ko ito eh. Kung time mo, bago ka magsalita. Hintayin mo muna yung question, bro, Jared. Pastor Ruben, ano kasi, nalalag ka din yung connection mo. So, proceed, Sige, bro. sige. Okay na to, bro. Ipitin mo ako. Sige, ipitin. salamat. Wait lang, bro, Jared. So, itong sunod kong tanong. Sige. Itong sunod kong tanong, no? Time resume. Kasi sabi mo, meron talaga dyan, contextually sabi mo, meron talaga sa meron mga apostles. Kaya ngayon, itong tanong ko, kailan ba nag-exist ang apostles? Doon sa Old Testament, sa 2 Chronicles 3:10, or dito sa New Testament? Alin? Categorical question. Compound question, moderator. Compound question. Okay, may counter objection dito. Ano ulit, bro? Ang objection ko, moderator, question is compound question. Dala-dalawa na yung tanong niya. Okay. New Testament, Old Testament. Ayusin mo, define your question. Napaka-unprofessional mo. Okay. Okay, Counter objection, meron ba? Sid, bro. Counter po, counter. Kasi nga, moderator, pinapipili ko siya ngayon categorical kasi tinanong ko siya kanina kung meron na ba diyang apostoles o pinagawa diyan. Apostoles, sabi niya, meron contextual. Kaya nga, ang tanong ko, kailan ba nag-exist yung tinatawag na mga apostles? Doon ba sa Old Testament, 2 Chronicles 3:10 or dito sa New Testament? Alin? Categorical po, pasok yan. Maraming salamat po. Categorical pagpipilian yun, bro. Sa 2 Chronicles or sa New Testament. Bro, Jared? Okay, sa New Testament nag-exist sa mga apostles. Pero hindi ibig sabihin yan, hindi na mga apostoles ang tinatawag sa 3:10 ng ikalawang kronika. Kaya nga, we need to define the verse contextually referred into the New Testament. Bakit? Dahil ang nakalagay dyan is meklaet. Alam mo, para kang bobo eh. Hindi mo alam yung meklaet. Time stop. Sige. First warning para sa affirmative doon sa salitang bobo, ha.
So, Sorry. proceed tayo. Next question. Okay, hirap-hirapan mo naman. Sige. Sige, next Just 1 question, minute. no? Ito ngayon ang ito yun ngayon ang sunod kong tanong kasi sabi mo nga talaga tinititigan mo na mga apostles yan contextually at ngayon inagrean mo naman na ang apostles pala ay nag-exist sa New Testament. Ngayon, saan ba yan sa New Testament ng Panginoong Jesus nagsugo, nagawan sila ng mga revolto? Meron or wala? Meron. Contextually and verbatimly presentation. O bakit? O sasagot ako, Mr. Moderator. Dahil sa The New Message Bible, in New Testament, sa 4.3 ng ikalawang Korinto, ang mababasa natin, Christ give us the best picture of God. Picture of God. Define word picture in Old Testament referred in Meklaet, na referred rin sa human graven images and anthropos, directly rin sa Diyos. Kaya Next patunay, biblical ang santos Next ng question. simbahang katotohanan. Hindi ko nag-iba. Okay, okay, next question. Di ba kaisip? Sabi mo, Next question. sabi mo, meron. So ngayon, meron ka ba dyan mababasa na sinabi sa King James mismo na Bible? Kasi 7 iba minutes, yung Bible mo. Time. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang ating unang pagtatanong ng negative. Shoutout muna mga kapatid sa ating nasa live at basa tayo ng mga iilang comment bago tayo pupunta sa ating negative presentation. So shoutout muna mga kapatid dito kay Pastilan, Pastor Rian Puente, shoutout sa kanya, at kay Yam Montejo. Sabi ni Pastil, trash talk na lang para sabihin lamang. Jared, para kang okay, hindi pwedeng bagitin. Pastor Puente, sabi niya, define compound question. Shoutout din kay Leo Coria, pinawasak pala yung kerubin na pinoprocession pa. Saan mo mababasa yan? Shoutout din kay Crystal, ikaw Jared ang unprofessional. Pastor Rian, sabi niya, bakakon kayo pag sa FD. Pagtuluwas na, Jared, maraming Katoliko na gising na sa maling aral nyo. Shoutout din mga kapatid kay Jerry Lostre Abrel, walang respeto tong batang to. Diyan mo malalaman na mali ang dala mong aral, Jared. Aralin mo muna ang good manners. Shoutout din mga kapatid dito kay Pastor Dino Diaz, special, okay, hindi pwedeng banggitin. Ernesto Olevio, wala separation ang doktrinang Roman Catholic. Jared, sabihin ko sa iyo to. Shoutout din mga kapatid dito kay Leo Psycho, galing ni Jared. Yun nga lang, paki-explain ng maayos ang Greek na ak, meklaet at pesel. Di ata nila alam yan. So mga kapatid, tuloy-tuloy tayo dito at dako tayo sa negative presentation. Pastor Ruben, your time starts now. Okay po, maririnig na ba ang moderator? Hello po. Okay, kasi medyo may na dito yung yung signal natin. Sige, maraming salamat sa ulitin. At nakikita natin inaipit na ipit ito ngayon, cross pa lang yung ating katunggali. Kasi ito yung nilatag niya ang 2 Chronicles chapter 3 verse number 10. Basahin ko po dito, premise, walang apostles dito. Sabi niya ang the most holy house, no? Yung tinatawag kasi noon na holy house, yung temple. He made the two of image work, and sabi niya dito, overlaid them with gold. So yun, nakikita natin, no? Yung pinagawa doon mga kapatid, doon sa tinatawag na 2 Chronicles chapter 3 verse 10, hindi po mga apostles. At wala tayong mababasa kahit isang talata sa Biblia ng Panginoon Hesus umutos na gumawa kayo ng rebulto. No? Gumawa kayo ng rebulto. Kahit ang mga apostles hindi nga nagsabi. Hindi silang sabi, nagawa nyo kami ng rebulto. Kahit si Maria, hindi nagsabi, nagawa nyo kami ng rebulto. Kaya ang tinitindigan niya na paksa ngayon, windan, kasi sabi niya nga, tinitindigan niya na ang rebulto ng mga Katoliko ay biblical. Sabi ko kung inutos ba, biblical, sabi niya, oo. Kaya tinanong ko, meron ba diyang utos na gawan ang mga apostles, no? So sabi niya meron at ito pa ang kinote niya dito, no? Sa tinatawag na 2 Chronicles 3:10. Ay inutos dito kay Rubin, no? At wala pang mga apostles noon. At ang sabi niya noon, no? At ang sabi ng mga kapatid, nakikita ninyo, na hindi siya nagsasabi ng totoo, kasi ang mga apostles doon lang nag-exist sa tinatawag na New Testament. Pero dito, sabi niya kanina, meron diyan nababasa sa contextual. Wala dyan kahit sa tinatawag na concept, walang tinatawag na mga apostles dyan
mga kapatid. At ang Panginoong Hesus mismo, hindi mo mababasa diyan na nagsabi siya, no? Sa Bible yan, may binasa doon siya, no, sa kanyang translation. Kahit sa King James, hindi mo mababasa na nagsabi, gumawa kayo ng tinatawag na rebulto or breathing image dyan, no, o mga rebulto dyan. At ginamit siya pa kanina, mga kapatid, na ang tinatawag na pisil, no, doon sa tinatawag na Exodus chapter 20, verse number 45, or ang graven image. At ang pisil, ayun nga sa Hebrew, ang tinatawag na pisil ay graven image nga yun, at yun po ay mga idols. At ang nakikita ng mga kapatid, no, tinatawag na, pag sinabi mo kasing tinatawag graven image, mga kapatid, kagaya yan, no, kung nakikita ninyo yung tinatawag na sa mga Asisi ngayon, marami silang mga graven images. Kahit sasabihin nila na si Maria yun, kahit sasabihin nila na si, ano yun, si Pedro yun, o sino pa yun na apostles. Actually, ito yun ang ating, unan nyo ba ng picture si Maria ng kanyang kapanahonan? Yun po ang ating tinatawag po na assignment kayo na ibibigay. Ang tanong, sure ka ba na yun ang tinatawag, no? Na tinatawag na si Maria. Mga kapatid. Actually, mga kapatid, itong challenge natin, kung mayroon na bang picture noon, kung mayroon na bang picture noon, yan mga kapatid. Kasi ang ipapakita ito ng ating tinatawag na gali na Asisi, mga kapatid. Yun po ay ang tinatawag na no? Imagine nila na mukha ba yan ni Maria at ni tinatawag ng mga angels? Ay, tanong ko ba, nakita ba nila o na-picturean nila noon? Kasi mga kapatid noon, wala pang kamera at wala pang nagpo-portrait noon, mga kapatid. Kaya mga kapatid, no, will ba aral ng ating kaibigan, talagang ipit dun siya, no? Kasi kanina hindi siya nakasagota ng tama kasi ang sabi niya, mayroon na daw ang pusos daw tinatawag konteksta. So wala, mga kapatid, wala dito ang mga apostles sa Old Testament. Ang mga apostles nag-exist dito sa New Testament, mga kapatid. At very clear yan, no? Kaya yun, mga kapatid, nakikita natin na ang ating katunggali talaga, puro lang yan tinatawag na mga yung tinatawag lang na kanilang optional lang nila o tinatawag optional nila o idea lang yun nila, mga kapatid. Kaya mga kapatid, no, ito ang ating isang stand, no? Kung mapapakita niya lang sa atin na mismo ang Panginoong Hesus umutos dyan na maggawa ng rebulto. Kasi pag sinabi mo dyan image sa tinatawag Bible, hindi yan literally na rebulto. Pag sinabing image, kagaya yun. Sabi doon sa tinatawag na Panginoon, no? Or ng Panginoong Hesus, o sa tinatawag na Biblia na ang Panginoong Hesus ay tinawag sa Colossians, na siya po ay ang tinatawag sa Colossians 1:15 to 18, na image of God. Ang ibig sabihin nun, hindi ibig sabihin na si Kristo nun ay rebulto. Ibig sabihin nun ay ang Panginoong Hesus, siya ang nagpakita na Diyos na nagkatawang tao, at kung makikita siya, kagaya na yun, nang nakita siya sa kanyang kapanahunan sa tinatawag earthly ministry, yun po ay, mga kapatid, kagaya na yun na nakita nila yung tinatawag na gadapan. So hindi po literal. Walang inutos sa Panginoong Hesus. Kaya sabi dito, Brother Jared, dito sa tinatawag na John 4:24, ang Panginoong Diyos ay Espiritu. Kaya nga magsimba sa Kanya, doon sa Espiritu at sa katotohanan. At yun nga, hindi na kailangan gumawa ng rebulto, mga kapatid. Hindi na kailangan gumawa ng rebulto dahil Espiritu ang Diyos. At hindi mo nakikita, wala kang picture. Kaya ang tanong ko ba sa iyo, no, kahit meron ka pang ipapakita na picture ninyo na Katoliko, ang tanong ko ba, meron ba kayo kamera nun, ang mga Katoliko, no, sa tinatawag na first century? Kaya yun po, mga kapatid, sasagutin yan mamaya ng ating katunggali. So, yun na po, no, Brother Moderator, pwede na po ako tanungin ang ating Katoliko. Ayun lang, babaw naman. Moderator, walang moderator Okay na daw po, Mr. Moderator. Nag-e-echo ka po. Nag-e-echo ka. May kodigo ka yata dyan. Nag-e-echo ka. I-front ko lang yan sa messenger. Wala Mag-isa lang ako dito Hello po, Mr. Moderator. Okay na po. Bro,
Bro Ruben, pwede pa-out mo na bro? Medyo maingay yung ano mo bro. Hindi ko din maintindihan. Out mo na tapos balik ka bro. Ayan. Okay, so shoutout muna mga kapatid sa halos 40 live viewers natin ngayon ha. Shoutout kay Leo Psycho, kay Korea, ayan, kay Pastor Dino Diaz, Pastor Rayan Puentes mga kapatid. Call muna natin si Ruben. Yun. Okay na po? Hello Mike Tess, hello Mike Tess. Parang nag-feedback kasi kami sa iyo bro. O nadidinig namin yung sarili namin dyan ba? Okay na ba akin ha? Yes bro, pero maingay bro. Nadidinig namin yung sarili namin ba? Hanggang ngayon? Yes bro, merong feedback siya ba? Hindi gaya kanina. Ano bang nangyari dun sa... Ano ka? Balik nga ulit bro. Moderator, kaya ganyan. Hello. Yan. Yan, wala na. Yan. Okay yan. Okay, I think okay na yan. Okay. Bro Jared, 7 minutes bro. Proceed bro. O, ready ka na ba, Pastor? Ready na. Magtanong ka. Okay, pinag-aralan mo ba ang 3 Gs ng ikalawang kronika? Yes or no? Categorical. Yes. 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 Kaya nga ang nakalagay dito nga, Cherubim ang pinagawa, hindi mga apostol. Ay kanina hindi ka nagsabi ng to, sa totoo, sabi mo kanina mga apostol, ay klaro-klaro, Cherubim. At ang Cherubim dito ay winasak na yan, wala na yan ngayon at hindi dito nag-exist ang mga apostoles. Next question. Okay, next question. Ngayon, pinag-aralan mo, tama ba na ang pakahulugan dyan sa original translation ng word na meklaet ay human graven images? Yes. Patunay na kasama dyan ang mga apostoles or no? Patunay na sinungaling ka? Yes or no? 10 seconds, moderator. Proceed, 10 seconds. 10 seconds, moderator. Proceed. Okay. Kasi ito, ano lang ito, magpipilipit lang ito. Wala diyang tinatawag na mga apostoles. Next question. Next question. Okay. 10 seconds. Ngayon, sabi mo wala. At hindi mo, alam mo, hindi mo nasagot ang word na meklaet. Ano na ito ha? Premise ito, Mr. Moderator, premise. Sige lang. Ang word na meklaet, according sa Hebrew interlineal, is human graven images. Tanong, ang mga apostoles ba ay human? Patunay. Nakasama ang mga apostoles dyan, kaya dapat silang gawa ng larawan? Human ba ang mga apostoles or no? Human sila, pero Human. hindi sila kasama dyan. Wala pa dyan sila. Wait lang. Ikaw na mismo nagsabi, wala dyan sila bro. Wala dyan sila. Kaya nga, nagsisinungaling ka, kasi pinipilit mo lang na nandun sila, wala dyan sila. Sa Old Testament at Cherubim ang Next pinagawa, question. hindi po tinatawag na ano dyan tao. Okay, next question. Sa 3 Gs ulit ng ikalawang kronika, sa kabanal-banalang bahay, umukit ka ng banal na larawan. Ano ang inutos? Banal na larawan, patunay na biblikal ang larawan ng mga santos ng simbahang katoliko, o balbal na larawan ang inutos ng Diyos? Banal o balbal? Ano ang inutos ng Diyos? Okay, Categorical. 10 seconds. 10 seconds. 10 seconds. Wala dyan. Wala dyan kasi nga Holy House ang nakalagay dito sa King James kasi sa translation mo yan yung mga banal. Hindi sinabing mga banal. Ang sinabi dito Holy House sa kanyang Next templo. Ay ngayon wala nang 10 templo na seconds. ano Next bro. question. Next question. Anong pakahulugan sa Tagalog ng word na holy? Banal. Patunay na biblikal ang banal na larawan namin? O ang kahulugan ng holy is balbal? Banal o balbal? Ano sa Tagalog ang word na holy? Banal nga yon pero hindi Banal. dito yung taong tinawag noon na banal. Sabi dito sa King James Holy House. Ay ngayon, pinipilit mo dito na mga tao. Ang sabi dito Holy House, gagawa sila doon ng Cherubim. At hindi mga tao na tinatawag na mga apostoles. Walang apostoles dito. Next Pagpipilit mo pa yan, nagsisinungaling ka lang. Next question. Sabi mo walang mga tao. Basahin ko ulit ang talata, premise. Sa kabanal-banalang bahay, umupit ka ng larawan. Sa Hebrew, tinawag na meklaet. At ang word na meklaet is human graven images. Ayon sa aking nabasa, anong pakahulugan ng meklaet? Human graven images, patunay na referred rin yan sa tao? O alien graven images? Ano ang aking nabasa sa original translation? Human graven images,
o alien graven images? Categorical. Okay, 10 seconds. Hindi lahat ng tinatawag binigay na definisyon ng translator ay tinatawag na tama ang inyong tinatawag na ginagamit, Next bro. Kaya, next question. Ulit ang tanong, moderator. Maliwanag na maliwanag ang tanong ko. My question is categorical. You should answer that categorically because you are under cross-examination. According to the original translation, the definition of Meklaet according of that verse is a human graven images. According to what I read, what is the definition of word Meklaet? Human graven images or not human graven images? According to the original translation, answer my question categorical. 10 seconds nga, 10 hindi seconds. lahat. Hindi nga lahat ng tinatawag na na tinatawag na graven images ay tinatawag na tao. Mayroon tinatawag na Next question. ang ibig sabihin diyan, next 10 question. seconds. Next question, okay. Sunod na tanong. Maliwanag na maliwanag. Sa 3 Gs ng ikalawang kronika, basahin natin ha. Sa kabanal-banalang bahay, umukit ka ng banal na larawan. Yung banal na larawan na yon, biblical ba? Patunay na biblical ang mga santos namin? O unbiblical ang nakasulat sa 3 Gs ng ikalawang kronika? Biblical ba ang 3 Gs ng ikalawang kronika o unbiblical? Biblical ang kronika, bro, pero unbiblical. Unbiblical yung tinatawag na rebulto mo kasi hindi inutos. Wala nga dito, pipilit mo talaga ang ipipilit mo mga apostolis. Walang apostolis dyan. Kerubin nga nakalagay kasi yung tinatawag, bro, na definition ng mga tinatawag translator, hindi lahat yan papasok kasi bakit? Isa lang yung definition nila Next na may question. tinatawag doon na tao. Pero ang nakalagay dito, Next klaro question. Kerubin, next question. Tama ba yung narinig ko sa'yo na yan ay hindi larawan ng Iglesia Katolika sapagkat yan ay kerubin? Premise ito ha. Ngayong kerubin, ang kerubin ba ay uri ng anghel? Yes or no? Pakiulit na ng tanong. Time stop. Paulit. Ano ba yan? Paulit, Nagbibingay-bingay na para paulit. O sige. Ulit. Ito ba Ulit dito? na. Sabi mo kasi kanina, hindi larawan ng Iglesia Katolika ang nasa 3 Gs ng ikalawang kronika. Ngayon, kung hindi larawan ng Iglesia Katolika, kung kerubin ang nakalagay doon, ang kerubin ba ay uri ng anghel? Yes or no? Anghel ba daw? Yes. Yes. Yes, hindi katoliko. Bakit meron na bang katoliko dito? Ibabalik ko yan mamaya sa iyo kung meron na bang katoliko sa Old Testament. Walang katoliko, bro. Kasi dito nga, wala kang tinatawag na apostles Ang nakalagay, ang apostles doon na sa New Testament. Next question. Next Kerubin ang question. nakalagay. Last Ngayon 1 sabi minute. mo anghel at hindi larawan ng Iglesia Katolika. Itong hawak ko na larawan ng Iglesia Katolika, anghel ba to? Patunay na yun ang tinutuko o larawan ng Iglesia Katolika ang nasa 3 Gs ng ikalawang kronika? Anghel ba to? O ikaw to? Categorical. Hindi yan tunay na anghel kasi nga rebulto yan. At Objection mo na. Affirmative. Ano objection? May question is categorical. You should answer that categorical. Yan ang natutunan niya kaladino bobo Pati Ay, dito kay ano Okay. So, bro, again, yung pagsasalita ng bobo, ano yan ha? Bawal yan. So, 2 warnings sa'yo. At Sige. minus 1 minute sa time mo mamaya. So, ganito bro, Jared ha. Yung objection mo, again, patungkol sa categorical. Okay, my question is categorical. You should answer that categorically. Moderator, may question. Okay. Kung anghel ang nasa 3 Gs ng ikalawang kronika, etong hawak ko na larawan ng Iglesia Katolika, anghel ba? Patunay na yun ay larawan ng Iglesia Katolika? O ikaw to? Anghel o ikaw? Okay, Categorical. Brother Ruben, may counter objection or ready ka nang mamili bro? Anghel ba daw or ikaw? sige, sasagot ako. Okay bro, proceed. Okay, 10 seconds sasagutin Proceed, ko. 10 Hindi yan ang kerubin na nakalagay sa Bible. Ali yan, wala yang tinatawag Ark of God. Kaya mamaya tatanungin kita kung yung Ark of God yan. Next question. Next question, Okay. 10 seconds. Kayong hindi anghel, may pakpak ba yung nasa 3 Gs ng ikalawang kronika? Patunay na ito yung tinutukoy doon. May pakpak yun o sungay ang meron doon? Categorical. May pakpak pakpak. yon pero hindi yan ang hawak mo. Bakit? Wala yang tinatawag, bro, na tinatawag na length na binigay ng Diyos at wala yang tinatawag Book of Ark. Kaya mamaya tatanungin kita kung mayroong namatay na yan. Hindi ka pa nga namatay nakahawak ka. Ayun, may namatay yun sa Biblia. Next question. Next question. And question. Sunod na tanong. Sa 3 Gs ulit ng ikalawang kronika,
na siyang pinagbabayan namin sa kabanal-banalang bahay, umukit ka ng larawan. At yung larawan, Time. 7 minutes time. Oh, Ipipe. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang first stage ng ating debate. So dako tayo mga kapatid sa ating rebuttal. Pero bago yan, shoutout mo na sa ating nasa live kay Crystal. Sabi niya, ribulto nga talaga sinasamba ni Jared. Kitang-kita naman sa kanyang aral. Pastor Dino Diaz, yan ba ay anghel? Nakita mo ba yan, Jared, na ganyan ang anghel? Shoutout din kay Leo Coria. Di daw anghel, lalo si Gabriel anghel. Shoutout din mga kapatid dito kay Alpog. Walang inutos na ukitin ng larawan si Mary at Jesus na ginawa ngayon at sinamba ng mga Katoliko. Maliwanag dyan kay Rubin. Shoutout din kay Japoy. Sakong-sako na si Ruben Padilla. Shoutout din kay Pastilan. Huwag mong ipilit na ang ribulto nyo, Jared, ay same sa pinagawa ng Diyos. Shoutout din mga kapatid kay Japoy. Ruben Padilla. Sako ka na. Shoutout din mga kapatid dito kay Pastor Dino, yung tawa ni Jared tawang mangmang. Shoutout din mga kapatid kay Damon Mendez, bawal ang ribulto talaga, nasa old and new yan, talaga tigas ng ulo niyo. At shoutout din dito mga kapatid kay Pastor Rayan, puro fallacy ang tanong, let's see kung matuloy yung sa atin, Jared. So mga kapatid, dako tayo sa ating rebuttal, Brother Jared. Your time starts now, bro. Ayun mga kapatid, mga kababayan, nakita naman natin na ipit, puro 10 seconds. 10 seconds. Kaya nga may kasabihan Tagalog, pag ipit, sa 10 seconds kumakapit. Yan lang ang namana niya kay R.A. Puentes, pati dito kala Dino Diaz na mga baptist. Kasi nung mga baptist, laruan ko lang to eh. Kaya tinan mo, napapaso sila dyan sa comment section. Ano na ka? Oy, saklolohan nyo tong pastor nyo. O yung mga miyembro dyan ni Pastor, saklolohan niyo itong pastor ninyo. Grabe naman sa pagkabulag ay sa 4-4 ng ikalawang Korinto. Ngayon, mga kapatid, nakita natin, ipit talaga. Talagang pilde. At bukod sa ipit, umaamin eh. Umaamin. Biruin nyo, umaamin, holy. Patunay na yun ay larawan ng Iglesia Katolika. Umaamin, lahat inamin niya. Lahat ng, salamat Pastor umamin ka. At tinulungan mo ko sa pagtindig sa katotohanan. Ginawa kang instrumento ngayon siguro ng Diyos. Konti lang. At sana ganoon rin lahat kayong mga pastoroto para na wala na akong asikasuhin pa na mga asungot kagaya ninyo. Ngayon, mga kapatid, mga kababayan, nakita naman natin, meron bang picture si Santa Maria? Meron na bang camera? Tingnan nyo naman tong kaignorantihan ng taong ito. Siguro, ano ba kaya? Tingnan nyo, kayo na lang ang mag-isip. May camera ba ng 1st century? Wala. Pero uso painting nun, ano ka ba naman? Kaya nga sa apostolikong tradisyon, 2:15 ng ikalawang Tesalonica na siyang kinasasaklawan sa utos ng ating Panginoon Kristo na parallel rin sa 3 ng ikalawang Kronika, panghawakan ninyong tradisyon na sa inyo'y pinangangaral ko. At isa sa konteksto nun, si San Lucas ang nagpinta sa mahal na Birheng Maria na siyang tinatawag na Salus Populi Romani. Salus Populi Romani. Saan ang references? Kasaysayan. Bukod sa kasaysayan, meron pa bang ibang references? Biblical references. 2:15 ng ikalawang Tesalonica. Kinasasaklawan ng word na tradisyon. Ano ngayon? Ruben, natuto ka? O baka maglagay ka na rin ng altar dyan sa simbahan nyo, bulok-bulok pa yata. Ngayon, mga kapatid, mga kababayan, napatunayan ba natin? Napakaliwanag. Kayo na bahalang mag-isip. Talagang napatunayan. Umamin pa nga siya. Tumulong pa nga siya sa akin eh. So, let's construct some basic argument ng matuto ito. Sa 3 ng ikalawang Kronika, tama, hindi pa existed ang mga apostoles niyan. Wala tayong tutol. But in context, sa panahon ngayon, kasama ang mga apostoles diyan. Bakit? Dahil referred yan sa original translation, yung word na meklait, hindi niya kasi naintindihan yun eh. Maski si Puentes, hindi naintindihan yan eh. Maski si Dino Diaz, hindi naintindihan yan eh. Bakit? Pare-pareha sila hawa-hawa ng maitim na buti ayon sa 15:33 ng unang Korinto eh. O kaya, contextually, sa 3 ng ikalawang Kronika, sa original translation, ang word na yan ay word na meklait. Ang word na meklait, human graven images. At ayon naman dito sa commentary ng mga protestante pakinggan ninyo. Ito, protestante ito sa 3 ng ikalawang Kronika, the 2 cherubim were put into the most holy place. Nakalagay, it's symboling the picture of deity or God.
or word meklait means, means human graven images. Human graven images eh. Ito ba mga santo namin, human graven images ba ito? Yes, kaya parallel yan sa kanila. Referred yan sa kanila, nasa New Testament. O ngayon, patunayan natin in New Testament. Yung kautusan na yan, inutos by Catholic Church na ba yan? Contextually, yung utos na yan, wala pang Catholic Church dyan. Pero hindi ibig sabihin yan, hindi Catholic Church ang inutusan dyan. Alam ko na itatanong mo yan eh. Bakit? Dahil yung kautusan na yan, ipinatuloy yan para sa mga Kristiyano ayon sa 5:17 ng Mateo. Ang sabi nga, huwag niyong isiping ako'y naparito upang sirain ang kautusan, ako'y naparito kundi upang ganapin ni ang ginawa ng mga propeta. Ano ba yung ginawa ng mga propeta? Isa ang nasa Trestis ng 2 Kronika. Kaya kahit hindi existed ang Roman Catholic Church sa Trestis ng 2 Kronika, ang kautusan na yan kinasasaklawan pa rin sa Roman Catholic Church sapagkat yan ay pinatuloy ni Kristo nung naparito siya sa 5:17 ng Mateo. Kaya nga nagbigay siya ng larawan eh. Ba't pa ipagagawa? Nagbigay na nga siya. Sa 4:3 ng 2 Korinto sa The Message Bible. The Message Bible. Huwag ka lang dyan sa King James Version nyo. Engot. Anong sabi? Ang mababasa natin, Christ give us the best picture of God. And who is that God? Referred to Christ Himself and the God the Father. Maliwanag na maliwanag. Kaya sa 3:14 ng 1, utos itaas si Kristo. Ngayon, nasa taas na si Kristo, paano natin itataas? Sa pamamagitan ng larawang binigay niya sa 4:3 ng 2 Korinto sa The Message Bible. Na kung paanong itinaas ni Moises sa ilang ang ahas, gayon din kinakailangang itaas ang anak ng tao. Sino yon? Yung ibinigay niya mismong larawan, yung larawan ng Diyos mismo na si Kristo na naparito na siyang Diyos at tagapagligtas. At hindi Baptist Church yun, no? Sa Baptist Church, stage eh. Ang nasa Biblia, altar eh. 19:21 ng Isaiah sa inyo, stage. Ano yan? Tinan nyo, templo nyo, hiyero. Mahiya naman kayo. Kaha ni Marcos. Yan ba ang sa Diyos? Tingnan nyo, ayaw nyo man lang ayusin yung simbahan nyo dyan. Bulok-bulok. Di ba? O nasa ng ano nyo dyan? Kung talagang sinusunod nyo yung utos na parallel rin sa mga Kristiyano, yung nasa 3 ng 2 Kronika, wala. Ano nakalagay? Mukha ni pastor. Ano nakalagay? Letter. Ano nakalagay? Stage. Pastilan, oy. Kasinungalingan nyo yan. At ang kasinungalingan sa 8:44 ng 1, hindi nasanggaling sa Diyos, kundi sa demonyo. Kaya yan lang mismo ang patunay na mga amahan kayo sa yawa. Mga sa demonyo yung aral at doktrina ninyo, mga Baptist. Mahiya kayo. Niloloko nyo mga tao dyan pa kayo sa remote area. Hintayin nyo ako pumunta dyan. Sasabunin ko kayo dyan ng tunay na aral. Wala kang maloloko dyan. Tandaan mo, Ruben. Mark my word, Ruben. Mark my word, R.A. Fuentes. Mark my word, Dino Diaz. Sasagasaan ko kayo ng tunay na aral ni Kristo. Tandaan nyo yan. Hanggat buhay ako, hindi ko kayo titigilan sa paglalantad at pagbubulgar sa kasinungalingan ninyo. Lahat kayong mga nasa Rasha TV, mga debatidor, lalo ka na Mario San Diego, takbo ka ng takbo sa akin. Hindi ko kayo tatantanan. Tandaan nyo yan. Hindi ko kayo tatantanan dyan sa kasinungalingan ninyo. Tumigil kayo, tatantanan ko kayo. Ngayon, let's get back to our topic. Ngayon, kung wala ang Catholic Church doon, referred pa rin ba sa Catholic Church yun? Yes, sapagkat yung kautusan yan, nananatili. 5:17-18 ng Mateo at pinatuloy ni Kristo in New Testament. Patunay, siya mismo ang nagbigay ng banal na larawan sa 4:3 ng 2 Korinto sa The Message Bible. Isa pang patunay, utos itaas sa 3:14 ng 1. Isa pang patunay, nasa hula sa 3:12 ng Apokalipsis. Nang magtatagumpay ay magiging haligi sa kanyang templo. Kaya napatunayan natin, hindi nag-iba ang tema, maliwanag na maliwanag, mga kapatid, mga kababayan, na biblikal ang larawan, rebulto ng simbahang Katoliko ayon sa Biblia. Kaya dito pa lang, talo na ang buong kapulungan ng Baptist Church sa buong Pilipinas at sa buong mundo. At isa sa kinakatawanan nito, itong Pastor Ruben na ito. Ayan, representasyon ka ng Baptist Church ng buong mundo ngayon. Ganyan ba ang mga debatista ninyo? Ang hihinang nila lang? Kaya mga kapatid, mga kababayan, huwag kayong maniniwala sa mga panloloko ng mga taong ito. Huwag kayong magpapaniwala sa kakultuhan ng mga taong ito. Lalo na itong si R.A. Fuentes. Huwag kayong maniniwala sa mga pinagsasasabi niyan. Ilang beses nang nilampaso ng mga CFD yan eh. Wala nang kredibilidad yan. Ilang beses nilampaso na ni Bro Rosby yan, harapan. Nilampaso na ni Father Darwin, tapos sa akin ka maghahamon? In your dreams. Pwede. Ito na nga Ang tagal-tagal kitang hinahamon. Fuentes, nung kinasahan kita, puro ka naman patutsada. O tas ngayon, naghahamon ka sa akin, bakit mabubugbog yung pastor nyo dito?
Ha? Kaya gibain nyo yung tema ko, hindi nyo nagiba, kundi natindigan ko ang katotohanan na ito, na biblikal ang larawang inanyuan ng simbahang katoliko na siyang pinatuloy ni Kristo na para lang in New Testament na nakalagay sa altar, hindi sa stage, gaya yung mga baptist. Salamat, Mr. Moderator. At sa'yo, Pastor Ruben, tanungin mo na ako. So dyan nagtatapos mga kapatid ang rebuttal ng ating affirmative. Tuloy-tuloy tayo dito at dako tayo sa ating negative second cross. Pastor Ruben, your time starts na. Okay, kasi ang nakalagay dito sa 2 Chronicles 3, Jess, Holy House, at ang nakalagay dito ay Cherubim. At talagang sinasabi mo na mayroong apostles, no? At sinabi mo naman kanina ang apostles nag-exist naman doon sa New Testament. Ngayon, alin bang totoo? Merong apostles dito or walang apostles dito sa 2 Chronicles 3, Jess? Meron, contextually, wala, verbatimly. Yan ang sagot ko. Verbatimly, wala, but contextually, yes. Dahil ang kautosan na yan, parallel nga in New Testament, ipinatuloy nga ni Kristo 5, 17, 18 ng aklat ng Mateo. At ang Hebrew root word niyan is meklaet, means human graven images na ikaw mismo umami, nakasama ang mga apostoles. Kaya salamat, tinulungan mo Next ko question. Okay, next question. Next question. Ngayon, ito ang sunod kong tanong. Kasi kanina, hinawakan mo, pinakita mo at sinasabi mo yung rebulto mo na anghel. Ito ngayon ang tanong ko, doon sa tinatawag na dalawang cherubim, doon sa Old Testament, merong bang Ark of Covenant? Meron o wala? Meron. Meron. O, ano Next naman? question. Meron. Wait lang. Pero ngayon, Explain pa. ipagpapalagay mo, ba't nahawakan, yung sa inyo, hindi nahawakan, wala ka na doon, ano? Hindi yun ang tema natin kung nahawakan o hindi. Hindi rin ang tema natin yung pagluhod, hindi rin natin ang tema yung pagsamba. Kaya nga sabi ko sa iyo, kung nakikinig ka, maintindihan mo yan. Nasa presentation ko yan eh. Hindi ko alam kung ano ba ito. Next question. Next question. Ano yung pasto ba yan? Next Next question. question. Kaya nga ngayon tinanong kita kasi nga sabi mo tinatawag na ang anghel no na hawak mo kan sabi mo na rebulto ay connection doon sa 2 Chronicles 3. Jess, ayon ang sabi ko kung meron ba doon sa 2 Chronicles. Objection. Wait lang. Affirmative, ano yan? Ask and answered question, moderator. Paulit-ulit yung tanong. Baguhin niya naman. The question is ask and answered question. Natanong Okay. niya yan. Pastor Ruben, may Counter-objection counter objection ba? Okay, proceed bro. Counter objection po. Ba't niya pinapaalaman ang construction ko sa pagtatanong? Kasi kinukonstruct ko lang yun yung mga sagot niya para nga makita ng tao kung ano yung sagot niya talaga. Okay. So, ganito. Naglalagay ng premise yung ating negative dito base doon sa last answer. Pero, again, Brother Ruben, pag nagpe-premise tayo, dapat connected sa itatanong natin ha sa susunod. So, Bro Ruben, continue ka pa. Tanong lang, bro. Okay. Ito ngayon ang tanong ko, Bro Jared. Kasi nga kanina nagpakita ka na anghel yun. Kasi nga sabi mo, anghel yun ang hawak mo. Kaya ito ngayon ang tanong ko, ang anghel ba doon na pinagawa doon sa 2 Chronicles 3, Jess, kung meron bang tinatawag Ark of Covenant? Sabi mo meron. Ay ngayon, ang inyo bang anghel, meron ba yung Ark of Covenant? Yes or no? Yes. 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 Kaso yung iba nasa simbahan, ano? Yung iba nasa simbahan, yung sa akin na wala. Ito mismo yung, yung extra biblical sources ko. Dito mo ko tanungin, meron bang Ark of Covenant? Yes, meron po. Kaso wala ako dito ngayon. Anong gusto mo? Bibili ko? O bigyan mo ko ng pera, bibili ako. Sige, next question. Wait lang. Next question. Wait lang. Hindi nakapuntos. Next question, please. Next yung mahirap. question. Manang ako kwento kasi di marunong magtanong eh. Next question. Sige, next question. Sabi mo, inamin mo na meron Ark of Covenant yung anghel ninyo. Ngayon, agree ka ba na sa Old Testament, yung tinatawag na tinatawag doon na cherubim na mayroong Ark of Covenant sa gitna, nung hinawakan tinatawag ni Uza, siya ay namatay dahil nandoon ang presence ng Diyos. Agree ka ba doon or disagree ka? Speculative question, Mr. Moderator. Maliwanag na maliwanag. Agree ka ba doon? O hindi? Namatay ba? Hindi. Hinawakan ba? Speculative question, Moderator, and calls for hearsay question. Okay. Define your question. Counter question po. Okay, counter objection. Objection, counter po. Kasi connected yun sa tanong ko, relevant yun Mr. Moderator, kasi nga mapapatunayan kung biblical yun ang kanyang hinawakan ngayon na rebulto o hindi. Kaya tinatanong ko kung doon ang naghawak sa Ark of Covenant namatay ba, oo or hindi.
Okay. Yun lang po, moderator. Okay, so meron pang pagkaklaro sa question ngayon. Kung meron problem dun sa tanong, Brother Jared, pwede mong ipaliwanag agad ng 10 seconds or talagang Okay, sagutin mo. Mama Nito, ipaliwanag ko, no? Okay, proceed. Kasi ang question niya is assume facts not in evidences. Maliwanag na maliwanag. At calls for hearsay ito. Nagtatanong siya galing sa opinion ng ibang tao. At bukod doon, nagtatanong siya, Mr. Next question. Moderator, ano nangyari Sige, sa next ano, question. Next question. Next question na. Ito ngayon ang tanong ko. Okay, ito ngayon ang tanong ko kasi sabi mo, biblical. Ang ninahawakan mo kanina na rebulto na sabi mo, anghel. Ngayon, kung biblical yan at may Ark of Covenant yan, dahil ang Ark of Covenant doon na biblical sa Biblia na tinatawag na cherubim ay namatay doon, yung humawak. Ngayon, ang tanong, meron na bang namatay kagaya mo? Namatay ka ba ngayon? Kung hinawakan mo yan, yes or no? Yes, namatay yung kasalanan ko. Yes. Ano? O yung tinatawag na venial sin. Patawa ka dyan, nasagot ko. Katanayan, yung question mo, fallacy question yan. Namatay, yes, yung kasalanan ko simula nung sumampalataya ako kay Kristo at nakilala ko yung aral ni Kristo at nahawakan ko ang larawan ng mga banal, namatay ang kasalanan ko. Dahil sa Biblia, isa sa dimension ng question. kamatayan ay kasalanan. Okay, next question. Next Next question question na. Okay, sabi mo Next kasi question, next doon question. Sige, sabi mo kasi nag-agree ka doon na minamatay at sabi mo namatay at sabi mo kasalanan. Ngayon, literally, ano bang namatay doon sa presence ng Diyos kung biblical yan tinatawag na rebulto mo? Kasi ang biblical doon na nakalagay sa Biblia na cherubim ay minamatay. Objection, wait lang. Objection sa ating affirmative, ano yan? Assumes facts not in evidences na naman ang question na ito. Puro fallacious question, Mr. Moderator. Okay. Rebulto. Hindi ko rebulto ito dahil wala naman akong rebulto, no? Rebulto ito ng larawan ng mga banal na aking napatunayan ngayon na biblical na hindi mo natutulan. Okay, Kaya okay. the question, Counter po, counter po. Counter. in evidences, Okay. Counter objection kung meron man. Counter po, kasi no, ang gulo nito ng katugali ko, moderator. Ito kasi yung tanong ko. No, kasi yung topic niya nga, pinatunayan niya na ang rebulto ng Katoliko ay biblical. Kaya nga tinatanong ko, kasi Katoliko siya eh. So ibig sabihin, kasama doon siya. No? So ngayon, ito nga ang tanong ko, kung ang rebultong hawak niya, meron na bang, kung biblical yan, kagaya doon sa Old Testament na ang cherubim Okay. na nilagyan doon ng Ark of Covenant ay namatay. Ay kung dito, sabi niya, namatay daw. Sabi ko, doon ang namatay ba ay physical, literal. Okay. Yes or no? So ganito mga kapatid ang decision natin. Again mga kapatid, ako ay isang moderator lang, hindi ako judge dito kung sino yung tama or mali or nagsasabi ng totoo o hindi mga kapatid. Doon sa sinasabi o tanong ni Brother Ruben, hindi talaga pinapakialaman ng moderator kahit ano yung premise niya, mapatama yan or nagsisinungaling si Brother Ruben or that is not stating the fact or saying na totoo yon. So Brother Ruben, continuous ka pa sa iyong tanong bro, tapos si Brother Jared naman kung may problem sa tanong, 10 seconds yan. Bro Ruben, paulit ng tanong. Sige. Okay, sunod kong tanong, ganito. Kasi nga sabi mo, mayroong namatay at yung kasalanan lang pala, yung namatay, sabi mo. Ay nga itong tanong ko, sa Old Testament ba, yung biblical doon na cherubim, na mayroong Ark of Covenant, ang namatay ba doon, physical, yes or no? Mr. Moderator, Okay. ask and answer question. Paulit-ulit, namatay, nabuhay, namatay, humawak. Paulit-ulit, Okay, Mr. okay. Moderator, warning him. Okay. Counter question. So ang objection, counter. okay. Okay, so ang affirmative dito, ang objection niya, nasagot na daw niya. Brother Ruben, at paulit-ulit na tanong. Brother Ruben, counter objection kung meron. Okay, counter po, wala siyang pakialam kung uulitin ko man i-construct ko ulit yon kasi nga, tanong ko yun Okay. at ang trabaho niya ay magsagot. Okay. Yun lang po, wala siyang pakialam. Okay, dito mga kapatid sa debate natin, yung rules natin kahit paulit-ulit naman yung tanong, pwede naman yan. Pero dito din sa nag-object, kung para sa'yo, medyo paulit-ulit na, you can say next question or talagang sasagutin mo kahit paulit-ulit. So, Brother Jared, namatay ba daw or hindi? Sasagutin ba?
Okay. Sabi ko nga, Mr. Moderator, the question is asked and answered question. Paulit-ulit. Ginagawa niyan, Mr. Moderator, para makapag-isip ulit at makapag-construct ng bagong tanong dahil ubos na ang tanong niya. Ngayon, para for the sake of the truth, sagutin natin. In Old Testament, ang namatay doon yung physical na katawan. But in New Testament, ayon sa apostolikong tradisyon at sa pananampalataya namin ngayon sa 2:15 na Ikatlong Tesalonika sa aming Panginoon Kristo, ako kasi noon, nung ako'y wala pa kay Next Kristo, question. patay ako. Okay, next question. Okay, next question. So sinabi mo, no, okay naman, sinabi mo naman, sinagot mo naman doon na physical pala namatay at dito, ngayon hindi namatay ang physical. Ngayon, at sinabi mo namatay yung kasalanan mo. Ngayon, ang tanong ko, bakit saan ba namatay ang kasalanan ng tao? Doon sa pananampalataya lamang kay Kristo o doon sa paghawak sa rebulto ninyo? Alin? Maliwanag sa pananampalataya kay Kristo at isa sa manifestation ko sa 3:18 ng unang 1 sa gawat katotohanan dahil ako noon wala ako kay Kristo, patay ako, pero nung lumapit ako kay Kristo nasampalatayanan ko utos niya at isa doon yung paglagay ng templo sa kanyang larawan, gumaling ako, nabuhay ako sa kanya bilang isang tunay na Kristiyano Katoliko ayon sa kasaysayan. Kaya hindi mo na tibag ang Next tema. question. Talo ka sa debate na ito. Okay. Next question. Okay, next question. That's Oh. 30 seconds. Ito ngayon ang sunod kong tanong. Kasi sabi mo, biblical yan ang rebulto mo. Ngayon, ang tanong ko, ito ang sunod kong tanong, Brother Jared. Napicturan ba ninyo, meron na bang kamera na may picture kayo na hawak, na tunay na sila yan? Yes or no? No, pero No. hindi ibig sabihin na hindi na nila mo kayan. Dahil sabi ko nga kanina, kung nakinig ka sa aking presentasyon, hindi mo itatanong yan. Talaga nabulag ka. Bakit? Sa apostolikong tradisyon sa 2:15 na Ikatlong Tesalonika, wala ang camera pero merong painting nun. Next Kaya nga question. si San Lucas. Time na. Seconds na lang. Tinatawag na salos Time na, Brother Jared. Time na, bro. So, dyan nagtatapos ang ating negative second cross, mga kapatid. At dako tayo sa rebuttal din ng negative. Shoutout muna sa ating 334 live comments, mga kapatid. Shoutout dyan kay Pastor Dino Diaz. Huli na naman si Jared. Talo na. Shoutout kay Alpog. Hahaha. Nung sabi ba dyan? Renante Tumnob. Sabi niya, basta mga sekta takot sa rebulto. At shoutout din, mga kapatid, kay Pastor Eric. Mas okay naman ang nilipatan ni Jared sa RCC kaysa natili sa MCGI ni Sorianong Ampao na sugo. Shoutout din, mga kapatid, dito kay Pastor Rayan Puentes. Huli! At sabi naman ni Brother Fernando Camacho ng SDA, talo dito si Jared. Baka pwede din siya sa debate. Ayan. Shoutout Brother Fernando. Sabi niya, napakahalatadong hirap na hirap si Jared sa debating ito, panay palusot na lang. Shoutout, mga kapatid, kay Karam Jones. Wala na, Baptist, mag-Catholic na kayo. At yun, mga kapatid, daw tayo sa ating rebuttal. Pastor Ruben, 10 minutes, bro. Rebut. Okay, once again, mga kapatid, nakikita ninyo no na naipit talaga ang ating katugali dito at ayaw nito sagutin kasi ipit, no? Naipit. Kaya ang paratang niya lang na pinaulit-ulit ko daw yung tanong kasi kinukonstruct ko lang yun yung mga sagot niya at ayaw niya kasi talaga na direct na sagutin. Kaya nang tinanong ko siya talaga kung kasi sabi niya biblical kasi konektado yun, relevant ang tanong ko. Kung talagang biblical yan, yung rebulto na hawak niya kanina na pinakita niya. Kasi dito, yung rebulto na nakalagay sa Biblia or tinatawag na cherubim na pinagawa ng Diyos sa Old Testament, mayroong Ark of Covenant. Sabi ko, ang inyo ba, mayroong Ark of Covenant? Sabi niya, mayroon. Ayun ang tanong ko, doon sa Old Testament, kasi mayroong namatay doon na humawak, no? Na hindi karapat-dapat. So ngayon, namatay. At alam niya naman yun, at sabi niya nga, physical. Inagrehan niya naman kanina, physical namatay. Ay ngayon sabi ko sa inyo, mayroon bang namatay dyan? No? Mayroong namatay. Kaya ang palusot niya lang, mayroon daw siya daw namatay lang daw sa kasalanan. Ay physical yun kung talagang nandyan. Ang tinatawag na presence of God, na sa tinatawag rebulto mo, Brother Jared, pag biblical yan, pag may humawak yan, patay. So ibig sabihin, wala may namatay na nakita, nakagaya sa Biblia na naka-record, nakaagad pinatay ng Diyos. So ibig sabihin, di yan biblical. Kaya natibag natin, mga kapatid, no? At sana no itong ating katunggali, sana magkaroon ito ng magandang maayos na pagdidebate, no. Kasi tayo nakikita ninyo formal tayo makipagdebate. Hindi kagaya sa ating katunggali ngayon
na puro na lang ano yan, no? Tinatawag na pang-a-adhom. Pero okay lang, at least na-share natin yung katotohanan mga kapatid. Kaya napatunayan natin sa ating side mga kapatid at nagiba natin yung kanyang tindig. Hindi niya napatunayan na biblical yung kanilang rebulto. Kasi nga, inamin niya, wala nga silang picture noon eh. O paano mo masasabi na sila yan? O masasabi mo na sila yan? Bakit? Wala ka namang picture noon. At walang mga portrait ng mga panahon na yan. At sabi niya kapag kanina, ginamit niya doon ang ano, kasi sa translation niya, no? At ginamit-gamitan niya lang kasi yun minsan yung ano nila, yung kanilang mga ano kapatid, yung tinatawag na palusot, nagkamit sila doon ng Hebrew. O ngayon, kasi sabi niya kanina, meron daw sa 2 Chronicles 3:10, meron daw tinatawag doon na tinatawag na image, no? Human image. Ay ngayon, kung babasahin naman dito natin, pag sinabing image, so that is pisil. Oh, graven image. Ay marami ito silang mga Katolik, eh alam natin yan at alam nila, meron silang mga graven image, mga kahoy na ginawa nila, inukit, no, ng mga tao. So ibig sabihin talaga yan, hindi yan tunay na biblical kasi nga, inukit yan, no, mga kapatid, na rebulto. At hindi yan pinagawa ng Diyos kasi nga, ang pinagawa dito ng Diyos, klaro, no, klaro dito, tinatawag na kerubin. Kasi nga, doon sa mga definisyon. Kasi ang translator minsan mga kapatid, maglalagay yan ng kanilang mga dagdag na mga tinatawag na definition or tinatawag na mga opinion. Pero hindi ibig sabihin na lahat yon, kukunin mo yon nga ano doon na tama lahat yon. Kasi ang nakalagay naman talaga, ang nosyon lang ng Biblia dito na nakalagay. Hindi naman dito human, hindi mga apostles, sabi niya pa dito, connected the apostles. Apostles daw dito, sabi ko kanina kung nag-exist ba mga apostles dito, sabi niya naman wala. Pero sabi niya, mayroon diyang apostles, contextual. Wala talaga kahit sa New Testament. Hindi talaga nagsabi ang Panginoong specific. O papakita ka dyan, may specific na nagsabi ang Panginoong Isus, gumawa kayo ng rebulto. Gumawa kayo ng rebulto. Kasi pag nakabasa lang sila image, rebulto na kaagad. Ay nako mga kapatid, maling-mali yan, Brother Jared. Kasi sinabi mong image, hindi kaagad yan rebulto. Minsan may tinatawag, kung aware kasi tinatawag na vivid imaginary, no? So na ang ibig sabihin, kagaya nito ng sinabi ni Paul ba? No? Sinabi ni Paul na ako'y namatay na at ang nabubuhay ngayon sa akin, ang nabubuhay sa akin yung anak ng Diyos na si Jesucristo, sabi ng Galatians 2:20. So ibig sabihin yan mga kapatid, that is vivid imaginary. So ibig sabihin nilalarawan niya. Hindi ibig sabihin pag nilalarawan niya na siya ay namatay na sa tinatawag na kasalanan, na ang Panginoong Isus na nabubuhay sa kanya, ibig sabihin binago na sa ng Diyos dahil naligtas siya sa pananampalataya. Hindi ibig sabihin niya na rebulto na kaagad. Ay nako. No, kaya maling-mali talaga ito yung ating kaibigan, no? Ang ating opponent na si Brother Jared. Kaya naipit talaga siya dito at wala talagang tinatawag na biblical proof yung kanyang tema na papatunayan niya na biblical ang tinatawag na mga rebulto ng Katoliko. Wala talaga mga kapatid. Kasi hindi nga nag-utos kahit ang mga apostol. Papakita ka dyan na ang mga apostol nagsabi na gawan nyo kami. Specific na nakalagay sa Biblia, gawan nyo kami ng mga rebulto. Ay kayo na nagawa-gawa eh. At wala kang tinatawag na picture noon. Ay imaginary lang yan yung mga picture ninyo. Hindi yan buka. Inamin mo na kanina, hindi yan nila buka. No, mga kapatid. Kaya mga kapatid doon nakita natin kung ano ito hindi nagsasabi ng katotohanan ang ating katunggali no, na CFD ngayon. At puro ito ad hominem kahit ang mga lang nakikita kasi walang kasi yun talaga basta mga tinatawag na kulto na doktrina, hindi na yan direct na titira sa tinatawag na doktrina. Direct na yan sa kung ano makikita niya sa kanyang kalaban, personally ba yan o personal. No? So ang nakikita niya, kagaya nito sa aming building dito ngayon. So hindi naman itong pinag-usapan natin kung ano ang building. No? At ang mga kapatid, no, alam naman natin na ang templo, mga kapatid, sa Old Testament yon ay talagang literal na building. At ang templo ngayon, kung tatingnan natin mga kapatid, dito sa New Testament, no, in 1 Corinthians chapter 6, verse 19 to 20, mga kapatid, ayan nyo ang literal na tao. Kaya mga kapatid, no, napatunayan natin na nagiba natin yung kanyang tindig ng ating kalaban ngayon na si Brother Jared ng CFD, puno, no, CFD. So, mga kapatid, no, nakikita natin talaga na ipit na ipit siya dito at ayaw sagutin. At hindi ibig sabihin mga kapatid na may mga time na 10 seconds natin na ibig sabihin po mga kapatid tama na siya. So kasi mga kapatid may mga tanong na mga palasi, no? Oh, kasi minsan ito ang ating kaibigan ito na mayroon talagang apostles diyan.
No, mayroong apostles diyan, pilit niya kagaya dito, ipipilit niya dito sa tinatawag na 2 Chronicles 3 verse 10. Wala po mga kapatid. At ito mga kapatid, no, ngayon, yung mga ano nga nila naabutan tayo ng oras, itatanong ko pa sana ito. Dito sa Deuteronomy chapter 4 verse number 15, sabi dito, take ye heed, therefore, good heed unto yourselves, for ye saw no manner of similitude on the day that the Lord spake unto you in Horeb out of the midst of the fire. So mga kapatid, no, hindi dapat gumawa ang tao ng kahit anong kawangis, no, lalaki or babae, sabi dito, no, ng tinatawag verse 16, lest ye corrupt yourselves and make you a graven image, the similitude of any figure, the likeness of male or female. So naabutan tayo ng oras Ito sana itatanong natin kung meron ba sila diyan tinatawag na mga tinatawag male and female na mga rebulto. Ay sabi dito, huwag kang gagawa, lalaki at babae, mga kapatid. So meron silang ginagawa, no, lalaki at babae na mga rebulto. At ang ano diyan, ang pinaka ano diyan, mali diyan mga kapatid, hindi nga sila inutusan. Si Moses lang nga doon sa Old Testament at si Solomon ang inutusan doon na magpagawa ng tinatawag na kerubin at kerubin. Kahit silang Moses hindi nagsugo Nagawan nyo kami ng aming tinatawag na kapatid, no? Tinatawag na rebulto. Wala mga kapatid. Sila lang ang gumawa Imaginary nila yan na sila ang gumawa lang na inano nila na itong muka ni Maria at hindi naman yun. At inamin niya na kanina. No? Nawala silang tinatawag na picture noon na yun talaga ang muka, mga kapatid. So mga kapatid, hindi inutusan talaga ng Diyos na ang tao, lalo na sa Kristiyano. Brother Jared, dapat malaman mo yan. Walang utos sa Kristiyano na ang Kristiyano isinugo ng Diyos na gawan ang mga apostoles or si Maria or ang Diyos gawan siya ng rebulto. At gumawa kayo ng kerubin. Ay doon, nakipag-usap ang Diyos directly sa kanila, sa presence doon. Doon sa Book of Ark. Kaya nga dapat may napakita kayo nga mayroon na namatay sa inyo. Salamat. Mayroon, sana kang napakita na mayroong namatay. Na doon sa tinatawag na naghawak ngayon sa inyong mga rebulto, na mayroon talagang presensya ng Diyos para mapakita na biblical yan. Kasi kung biblical yan, talagang may mamamatay dyan. Pag umawak, lalo na pag tinatawag hindi otorisado, no, kagaya doon sa Old Testament. So mga kapatid, doon nakikita natin kung gaano ito hindi nagsabi ng katotohanan ng ating katunggali at pinipilipit lang ito ang mga verses at meron itong mga tinatawag na proof texting na lang pero wala talagang sakto na premise. At dito sa 2 Chronicles 3:10, mga kapatid, na ginagamit niya talaga kanina pa, ito po mga kapatid, ay Julius ang nagalagay dito kasi tinawag dati yun na banal, yung tinatawag na templo ng Diyos sa Old Testament. Pero ngayon mga kapatid, no, wala nang tinatawag na temple na literal building at ang tinatawag na yun na templo ng Diyos, literally ay ang tao, mga kapatid, dahil dito nananahan ang Holy Spirit. At yun po mga kapatid, magandang umaga sa ulitin. Maraming salamat. Moderator, back to you. Pwede na magtanong ating katulad. Dako tayo mga kapatid sa second cross ng ating affirmative. Brother Jared ng Roman Catholic Church. Your time starts now. Ready ka na ba, Pastor? Ready? Okay. Ulit ang tanong. Sa 3:10 ng ikalawang kronika, premise ito, Mr. Moderator, sa kapanal-banalang bahay, umukit ka ng larawan. Tanong, biblical ba ito? Patunay na biblical ang larawan namin gaya ng nasa ating tema? O hindi biblical ang 3:10 ng ikalawang kronika? Biblical o hindi? 10 seconds, biblical yung sa tinatawag na Chronicles biblical. Pero ang inyong hindi biblical kasi gusto mo ipasok na biblical yung ang inyong rebulto. Next Hindi question. biblical ang rebulto ninyo. Wala doon. Next question. Sa 4:3 ng ikalawang Korinto sa The Message Bible, ang nakalagay, Christ give us the best picture of God. Tama ba yung pagkakasabi dito ni Kristo? Patunay na biblical na naman ang larawan namin na siya mismong binigay ni Kristo? Tama o mali ang talata? Categorical. 10 seconds, 10 mali seconds. kasi yung ginagamit mo na talata at mali yung unawa mo. Pero yung Biblia at lalo sa tamang tama po dito sa akin yung Wait lang. transition. Next question. Ganito mga kapatid, sa rules kasi ng 10 seconds, walang objection doon. Brother Jared. Pero kung meron kang concern, bro, pwede mo sabihin ngayon. Okay, moderator, ang tanong ko sa kanya categorical. Okay. Tama ba ang sinabi ni Kristo, yes or no? Okay, so sa 10 seconds yun, bro. Yung sagot niya, bro. So, continue ka, bro. 10 seconds daw. Next question. Next question.
Next question, bro, Jared. Next question. Sunod na tanong. I'm Sa sure. 4:3 ng ikalawang Korinto sa The Message Bible, Christ give us the best picture of God. Ano yung binigay ni Kristo? Best picture of God na siyang referred sa Old Testament na word na meklait, patunay na biblical, ang aming mga santos. Ano binigay ni Kristo? Best picture of God o French fries? Categorical. Picture or French fries? Okay, 10 seconds. 10 Hindi seconds. nga yan literal. Hindi literal yan na picture. Bakit may picture na ba nun? Kasi nga sabi ko, vivid imagination yun. Vivid imaginary. Mga kapatid, next question. 10 seconds. Next question, ipitne, ulit. Sa 4:3 ng ikalawang Korinto, Christ give us the best picture of God. Ano ang binigay ni Kristo? Picture of God, patunay na biblical ang aming picture of God o mga graven images namin na napatunayan ko ngayon o not picture of God. Ano ang binigay Picture ni Kristo? or not picture? Picture of God o hindi? Categorical. Sagot! Okay, 10 seconds. 10 seconds. Mali nga ang tanong mo. Gusto mo kasi yung picture mo. Ay wala namang na picture no noon at hindi yon vivid imaginary ang nakalagay Next doon, question. mga kapatid. 10 seconds. Pinipicture out niya ang Diyos. Next question. Okay. Hindi ka makapuntos eh. Next question. Sa 3:12 ng Apokalipsis, ang magtatagumpay ay magiging haligi sa kanyang templo na parallel rin in Old Testament sa 3:10 ng ikalawang kronika. Tama ba ang talata? Patunay na biblical ang aming mga larawan o mali ang talata? Tama o mali? Categorical. 10 seconds. 10 Tama seconds. ang talata. Mali ang iyong tinatawag na rebulto. Ay gusto mo kasi ilagay mong rebulto mo na tama doon sa talata. Walang rebulto mo na Next nalagay sa question, talata, 10 lalo na seconds. doon sa 2 Chronicles. Next question. Next question. Ngayong sabi mo, tama ang talata. Tama ba lahat ng narinig ko na ang lahat ng sagot mo dun sa mga talata ay tama? Patunay na natindigan ko ang tema na ito na ikaw mismo nagpatunay o kasinungalingan yung sagot mo? Tama o kasinungalingan yung sagot Tama mo? o kasi mali? Okay, false dilemma yung tanong niya. Ito, 10 seconds. Proceed. Tama ngayon ang sagot ko na hindi tama ang iyong doktrina. Wait lang. 10 seconds to. Proceed pa din. Pastor, Robert. Oh. Okay, tama ngayon ang sagot ko na hindi tama yung doktrina question. mo. Wala dong nakalagay ang Next doktrina question. mo. Next question. Next question. Ngayon tama yung sagot mo na tama yung mga talata. Sunod na tanong. Sunod na tanong. Sa 3:14 ng 1 at sa mga talatang binasa ko sa 3:10 ng ikalawang kronika, 3:12 ng Apokalipsis, lahat ba ito ay biblical na siyang utos na sinunod namin? Patunay na biblical ang aming mga larawan? Biblical ba lahat ng mga talata na yon o unbiblical? Biblical or unbiblical? Okay. Next question. 10 Wait lang. seconds. 10 seconds. Proceed. 10 seconds. Kasi nga, palasi ang tanong mo, gusto mo ilagay yung larawan mo na hindi naman nakalagay doon. Kaya palasi ang tanong mo. Next question. Next Wala question. kang 10 puntos. seconds. Yun. Anong klaseng policy ang aking nalaban? Can you define? Yes or no? Yes or no? Yes, makidefine ko yan. Bakit? Yung palasi na tinatawag na yan, bro, pinapipili mo ko sa puro mali, ibig sabihin, false dilemma. Wala doon. Wait lang. Bro, Jared, anong objection, bro? Objection, moderator. Ang tanong ko sa kanya categorical, anong fallacy? Magbigay siya ng Okay. pangalan kung anong klaseng fallacy. Okay, Kasi baka counter. Okay. Yan lang. Counter objection. Anong fallacy daw? Yun nung... Sabi niya nga, kung alam ko ba yes or no at anong palasi i-define ko, sabi ko nga yes at dinidefine ko. Ito Okay. hindi nakikinig talaga. Okay. Kaya nga dinidefine ko eh. Okay, Hindi so- niya pa ako pinapakinggan. Okay, so ganito judgment ng moderator. Ang question dito, anong fallacy yun at paki-define. Sabi naman ni Brother Ruben, yung false dilemma na fallacy. Bro Ruben, continuous ka pa bro sa yung sagot bro. Proceed Okay. bro. Bro Ruben Kaya muna. nga, bro, false Sagot. dilemma. Sige bro. Pipili no, puro mali, inilalagay mo doon na kung kasi kung nandun talaga biblical ang iyong tinatawag na rebulto, ay hindi nga biblical. Tapos mapiliin mo ako na biblical talaga yun, yes or no? Ay siyempre, false dilemma Okay, yun. next Kaya question. next question. Sa tema natin, patutunayan ko na biblical. Sa tema natin, this is a premise question. Sa tema natin, patutunayan ko na biblical ang larawan ng Iglesia Katolika na sinang-ayunan mo. Ayon sa ating tema, alin ang biblical? Yung larawan ng Catholic Church
o hindi ang larawan ng Catholic Church? Ayon sa ating tema, alin ang biblikal na aking patutunayan? Ang larawan ng Iglesia Katolika o larawan ng Baptist Church? Categorically. Larawan ng Catholic or ng Baptist? Okay, another false dilemma. Bakit? False dilemma nga. Wait lang. Objection muna. Anong objection? Mr. Moderator, ang tanong ko is categorical. That will be not considered as false dilemma question. That is not false dilemma question. That is a categorical question. Answer that categorically. Okay. Continue po. Specific na kasi. Okay, counter. Okay. Counter Counter. objection, negative. Ano? Kasi ganito, bakit false dilemma? Kasi papipiliin niya ako na yes or no kung yun nga daw tinitindigan niya na biblical ba ang tinatawag na tinatawag na rebulto ng Katoliko or ang tinatawag na rebulto ng mga larawan o rebulto ng mga Baptist. Wala naman kaming rebulto eh. Okay. Kaya mali ang tanong mo. Okay, so ganito ang next question. Okay, so ganito muna ang judgment natin mga kapatid ha. So ang objection dito, yun lang naman sa categorical. Ang categorical dito, ano daw yung patutunayan ng ating affirmative, yung sa rebulto ba ng Catholic or sa rebulto o larawan ng Baptist. Ngayon, meron tayong rule patungkol sa pagpili. Dapat yun yung unang lalabas sa bibig nyo. However, kung hindi ka makapili doon dahil merong problem, pwede kang gumamit ng 10 seconds or next question. Gusto ko munang tanungin si Brother Ruben. Brother Ruben, pipili ka ba or mag-next question ka? Or 10 seconds? 10 seconds ko nga yan, moderator, dahil yung false dilemma. 10 seconds ko. Proceed, 10 seconds. Okay, 10 seconds kasi gusto niya ipalagay na naman na tama yun. Ay, hindi. Yan naman nga. Ba't ko agree yan? Hindi mo napatunayan. Next na tama question, ka. 10 seconds. Nabiblical Last 1 lang yung minute. pinatunayan mo. Next question na. Next question. Walang puntos. Ayon sa ating tema, maliwanag, patutunayan ko na ang larawan ng simbahang Katoliko ay biblical. Ayon sa ating tema na sinang-ayunan mo, kaya tayo may debate ngayon, alin ang biblical? According to our topic, ang larawan ng Iglesia Katolika o hindi larawan ng Iglesia Katolika? According to our topic, kung nabasa mo. Okay, sa Catholic or hindi? Okay, sagot. Ang papatunayan mo ang inyong larawan. Pero hindi mo napatunayan. Hindi mo napatunayan. Yung papatunayan mo, yung larawan ninyo, pero hindi mo napatunayan. Ako naman, anong klaseng tanong yan? Wala ka na bang may tanong? Pumuntos ka, wala kang puntos eh. Ipit ka palagi kahit sa sagot. Next question. Next question. Okay. Next question. Ngayon, maliwanag yung larawan namin, yung biblical ayon sa ating tema. Sunod na tanong. Premise ito, Mr. Moderator, ha? Premise. Sa 5:17 hanggang 18 ng aklat ng Mateo, si Kristo na parito hindi upang sirain ng kautusan, kundi upang ipatuloy at isa doon ang nasa 3 ng ikalawang kronika. Tanong, tama ba itong mga talata? Time. 7 minutes time. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang second stage ng debate. Dako tayo sa final conclusion, pero bago yan, shoutout muna sa ating nasa live. Sabi ni John Velarde, false gift Jared. Shoutout din kay Alpog. Ayan ang mahirap sa natutunan ng bata kay Ellie na kapag nabasa ko, talo ka na. Ang problem, hindi naman siya kausap sa konteksto. Shoutout din kay Gio, okay na style. Hahaha, kala niya lang. Shoutout din kay Pastor Ryan Fuentes, mas powerful ka pa sa mga rebulto mo. Shoutout din mga kapatid kay Cirilio Castro, saan mababasa sa Biblia na ang templo ng Diyos walang larawan. Shoutout din kay Pastor Brother Fernando Camacho ng SDA. Ang style ng tanong ni Jared ay pasok sa tinatawag na loaded question fallacy at complex question fallacy. Shoutout din kay Marlon Villacruz kasi yung mga question niya lahat ng sagot sa advantage niya. Shoutout din mga kapatid kay Renante. Sabi niya, tulungan mo, 10 seconds lagi. Shoutout din mga kapatid kay Cram Jones. Inot haha, natawa ako talaga sa fallacy o false dilemma ni Pastor. Kilalanin mo muna si Sam Shamoon. Shoutout din kay Orin. Pati si Puentes umalis mahiya sa Mr. 10 seconds at malaman na tumakbo siya sa hamon ni Nash. Shoutout din kay Pastor Ryan Puentes. At mga kapatid, dako tayo sa final conclusion at mauna dito si Pastor Ruben ng Baptist mga kapatid bilang negatibo sa ating paksa na ang rebulto ng Catholic ay biblical. Pastor Ruben, your time starts now.
Oh, mga kapatid, nakikita natin na ipit ito kahit sa ating presentation, na ipit siya at sa kanyang mga sagot. Ipit na ipit talaga itong ating katunggali. At ang ginagawa na lang ito, kasi ang gusto kasi nito ng ating katunggali, ipipilipitin niya kahit ang mga talata. Kasi nga, tinititinsikan sa atin kasi palasi. Hindi ibig sabihin na pag hindi mo sinagot na directly ang categorical, ayon ay tinatawag na mali or talo ka. Hindi ganun mga kapatid. Kasi may mga tanong may mga tanong na hindi tinatawag na tama na tanong. Kagaya nun, ipapalabas yan na kaninong ano yan. Ang pinapapatunayan niya, rebulto ng tinatawag na Katoliko, na papatunayan niya na biblical, or ang rebulto ng mabaptis. Wala kaming rebulto loaded palespisyon, false dilemma. At saka false dilemma at saka loaded. Papipiliin niya ako sa mali. No? At saka ito talaga ang ating kaibigan na ito. Kawawa talaga. Bakit? Hindi niya napatunayan. Tapos gusto niya lang mag-advance sa kanyang tinatawag na gusto niya lang tinatawag na mamumuntos pero hindi naman nakapuntos. Kasi ipipilipit niya kahit ang katotohanan. Mga kapatid. Kaya mga kapatid, mag-isip-isip kayo dyan sa ating mga RCC dyan na mga kaibigan na hindi talaga biblical. Kasi nga, gusto niya ipaamin sa akin na sabi niya, ang pinatunayan niya daw na biblical. Kasi itong tanong niya, tricky yan tricky yan ang mga question. Sabi niya ito, ano bang pinatunayan ko na, napatunayan ko ba na biblical yung yung aming tinatawag na rebulto ng mga Katoliko? Yes or no? Sa tanong niya, pinapakita niya na napatunayan niya. Ay, ang tanong, napatunayan niya ba? Sabi ko kanina, magpakita ka na mayroong picture na picture talaga. Namin mo hindi nga picture yun imaginary yun. Ibig sabihin, hindi mo napatunayan. Ba't mo ako papaaminin na ipa-yes or no mo ako kategorikal? Nako, kawawa talagang batang ito, mga kapatid. Pero mga kapatid, kanina pa, para sa akin, tapos ng debate, nakita natin at nahayag natin ang katotohanan, hindi biblical, hindi niya pa napatunayan, mga kapatid, ang kanyang tinatawag na tindig. Kaya hindi pwede na sabihin natin na biblical yun, napatunayan niya. Hindi niya nga napatunayan. Hindi niya napatunayan. At mga kapatid, kanina, itong style ito ng CFD, minsan mga kapatid, nakikita ninyo, pag naipit ito, sige, ito object ng object. Pero kung nakikita natin, hindi naman tayo nag-object at kung alam natin na mali ang tanong, dinidiretso lang natin nga, tensikas. Ito, kasi ayaw talagang maipit, kasi ipit na, kaya yun na lang, palagi object, kahit hindi naman pala yung tanong natin. Tapos, kung magtanong tayo na naiipit siya, sabi niya, inuulit ko daw ang tanong. Ay siya kanina, ang daming ulit-ulit yung tanong. Mga kapatid, ang gusto lang yan makalusot, gusto mamuntos pero hindi makapuntos. Kaya nga sabi pa dito kanina na ang tinatawag na similitude dito, male and female, meron silang male and female, kaya nga hindi niya tinipang kanina at hindi niya question. Bakit mga kapatid? Meron silang male and female dyan na mga rebulto. Ay sabi nga dito, huwag kang gagawa. Sabi sa tinatawag Deuteronomy chapter 4 verse 15 to 16, huwag kang gagawa kahit anong likeness. Ibig sabihin kahit sinong tao. Kahit ano pa yan, kahit sasabihin mo pa na na mga apostol yan o si Maria yan. Kahit wala kang picture tapos gagawan mo ng rebulto. Pero sabi ng Panginoon hindi nga kahit lalaki or babae. Kaya mga kapatid, windang na windang aral dito ng ating kaibigan. Kaya para sa akin mga kapatid, kanina pa tapos na, windang ang aral nito. At siguro mayroon may dagdag itong aking oras kasi kanina parang narinig ko sa moderator na binawasan ito siguro ang oras ng ating katunggali. Kasi nga ito kanina nag-aluminum ito. Kasi nga sabi ko sa inyo, basta kasi tinatawag na talo sa argumento, alam mo kung anong ginagawa? Nagpamimersonal, aluminum na lang, kaya hindi tayo namimersonal. Bakit? Bakit naman tayo mersonal? Ay mahal namin kayo. Kaya gusto namin ihayag sa inyong katotohanan. Okay, salamat po. Kaya mga kapatid, para sa akin, tanggapin yung Panginoong Hesus na sa pamagitan ng pananampalataya na siyang tanging tagapagligtas, na siya ay nabayubay sa cross 2,000 years ago, dadak ng dugo, namatay, inilibing sa katawang lupa, at siya po ay nabuhay na magmuli. Pagkatapos ng 3 araw. At yon mga kapatid, ang kaligtasan, ang gospel, ebanghelyo na iyong kaligtasan ng Panginoong Hesus. Na sa tunay mong pananampalataya, magsisisi ka na may pagtanggap sa Kanya na siya lamang ang tanging kapligtas. At hindi yun ang makakuha ng kasalanan, yun ang tinatawag na inawakan ni Brother Jared kanina na rebulto, kundi yun ang Panginoong Hesus. Doon ka mamamatay sa kasalanan sa faith, sabi ng Romans 6, 1 to 6 mga kapatid. At hindi doon sa rebulto. Walang may nabasa na doon ka pinatay sa kasalanan dahil naghawak ka doon sa rebulto na hawak niya. Hindi yun biblical kasi hindi yun nakakuha ng kasalanan at hindi nakapatay nga ng tao na humahawak doon. Kahit sino lang tao
maraming umawak yan pero hindi namatay. Kaya maraming salamat mga kapatid. God bless sa ating lahat at sa nanonood. Shout out lahat dyan sa mga Baptist churches. Salamat. God bless. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang ating final conclusion ng negative. Dako naman tayo sa final conclusion ng ating affirmative sa kanyang pinatutunayan mga kapatid na ang ribulto ng Catholic ay biblical. Brother Jared ng Roman Catholic Church, your time starts now. Yan mga kapatid, may dala ba kayong payong? Kasi umuulan ng 10 seconds mga kapatid, mga kababayan. At gaya nga ng sabi ko kanina sa aking premise, kapag ipit, sa 10 second kumakapit. Yung objection naman natin, yung mga makatwiran na objection, ask and answered question, compound question, call for hearsay question, and maliwanag na ito lahat ay ginawa niya. At hindi siya nakapunto sa debate na ito dahil iba ang kaba ng Panginoon kaysa sa larawan ng mga pinaukit sa Trestis ng ikalawang kronika. Ngayon, meron bang Ark of the Covenant? Meron. Pero iba yon sa larawan na ipinalagay pa sa Trestis ng ikalawang kronika. Tanong, namatay ka ba dyan? Sabi ko, yes, yung aking mga kasalanan. Dahil sa New Testament, maliwanag na maliwanag. Bagamat buhay ka, kung makasalanan ka sa paningin ng Diyos, ikaw ay patay. Kaya nga nung ako'y nasa protestante pa, munti ka na rin ako maanib sa Baptist Church, patay ako sa paningin ng Diyos. Yayamang naanib ako, tumanggap ako ng sakramento ng rekonsiliasyon, sumampalataya ako sa Diyos at tagapagligtas sa si Kristo, nalaman ko ang kanyang doktrina sa 15:2 ng unang Korinto, sa pamamagitan nito ligtas kayo, namatay ang aking mga kasalanan at muli akong binuhay ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang dugo at sa kanyang sakramento. At isa doon sa kanyang banal na larawan na aking sinampalatayanan na kanyang utos na ating natindigan ngayon. Kaya mga kapatid, mga kababayan, sana may dala kayong payong, hindi dahil sa bagyo, kundi dahil sa dami ng 10 second. Pansin nyo, lahat ng tanong natin sinang-ayunan niya, biblical, yes. Tama ba ito? Yes. Ayon sa aking patutunayan, alin ang biblical sa ating tema? Ang larawan ba ng Iglesia Katolika? Sabi niya, ang larawan nyo, ang rebulto nyo, yes. Therefore, lahat yun, inamin niya. Kaya talo ang buong Baptist sa debate na ito. Luzon, Visayas, Mindanao ng mga Baptist churches, lumayas na kayo sa kulto na yan. Walang kaligtasan diyan kundi na kay Kristo na sumasa kanyang simbahan sa 28:20 ng Mateo. Kaya maliwanag na maliwanag mga kapatid, sabi niya, huwag daw gagawa ng lalaki at babae. Alam mo, yung talatang binabasa mo, kung nakinig ka kanina sa aking presentation at kung meron kang utak, hindi mo nababanggitin yung talata na yan dahil yung talata na yan, kinasasaklawan yan sa 24:5 ng Exodo na graven images ng mga idolon sa Grego o Pesel. At ang word na Pesel ay Diyos-Diyosan at sinabi ko ang definisyon sa 8:4 ng unang Korinto na larawan ng mga bagay na hindi totoo na hindi naman sasaklaw sa larawan ng Iglesia Katolika na aking napatunayan na ngayon na ito ay napaka-biblikal at hindi ko lang basta pinatunayan, tinulungan tayo ni Pastor na ito ay biblikal. Kaya salamat sa mga nag-congratulate sa akin dito sa comment section at sa aking page. Naging katawa-tawa si Pastor sa debate na ito dahil unang tanong pa lang natin sa kanya sa first cross-examination, puro 10 seconds. Sa second cross-examination, 10 seconds on 10 seconds. Yan ang manifestasyon ng pagkaipit. Sabi niya, hindi ako nag-objection, hindi ka kasi marunong. At pinadefine ko rin sa kanya, what is the definition of false dilemma? Wala siyang nabanggit kung ano ang definition ng false dilemma. Therefore, nagrurunong-runungan ito, kaya nga may kasabihan, little knowledge is very dangerous. Nakakapahamak yan. Kaya nananawagan ako, meron rin nag-comment dito na ako daw ay bayaran. Patunayan mo yan. Pag hindi mo napatunayan yan, kakasuhan kita. Na-screenshot ko yung comment mo, sabi mo sa akin, ako'y bayaran, ako'y binayaran sa simbahang Katoliko, magpakita ka ng batayan. Pag wala ka napakita, kakasuhan kita. Tandaan mo yan, hindi ko papalampasin yung pamimersonal mo na yan. Ngayon, mga kapatid, mga kababayan, natindigan natin na ang larawan ng simbahang Katoliko ay biblikal, na siya rin mismo ang umamin ayon sa Biblia na record sa Trestis ng ikalawang kronika na ipinatuloy ng ating Panginoon Kristo at siya mismo ang nagbigay sa 4:3 ng ikalawang Korinto sa The Message Bible na maliwanag na saklaw sa word na anthropos at parallel rin sa Trestis ng ikalawang kronika na miklet na yung graven images na kailangang ilagay sa kanyang templo at merong altar at bukod sa tayo ng templo ng Diyos, meron pa dapat pinagdadausan na templo. At yun rin ang ginawa ng mga apostoles sa 2:46-47 ng gawa na el separando unanemes todos los días no templo o araw-araw silang nagsisipanatiling matibay at nagkakaisa sa templo. Kaya ating napatunayan, kaya congratulations, binabati kita Pastor sa iyong pagkatalo.
Daghang salamat mga kapatid, mga kababayan, at sa ating butihing moderator sa pagmamoderate ng debate na ito. At kala Pastor Fuentes na ngayon ay kanina pa pasong-paso sa mga ribultong nasa likod ko, at kay Dino Diaz na pasong-paso, at sa lahat ng mga talunang Baptist dyan sa comment section, dahil lahat ng nasa comment section Baptist, talunan kayo. Kita nyo, Pastor ninyo, sana yung ilaban nyo naman sa akin yung malakas-lakas, hindi yung ganito kahina. Pabira, di man lang ako naipit kahit onte, ano? Hindi tayo naipit. Insensado nga eka sa Portuges. Kaya, salamat Mr. Moderator, salamat Panginoon sa Kristo. Time. Panalo ang simbahang Time. Katoliko. Okay, so dyan nagtatapos ang debate natin between